Una kong nakita yung potential ni Kitty doon sa The Hague. Kasi nung sabay kami na lumabas, galing sa detention center, ay sinabi ko sa kanya, sumama ka sa akin. And surprisingly, sa edad niya, which is 21 years old, usually yung mga ganyan na bata, they would say, oh, no, di ba? Ayoko. She didn't say anything. Naglakad lang siya diretso by my side. Doon ko nakita na parang merong self-confidence. Meron siyang self-confidence. Merong ano po yung last usap ni Sir Ma'am bago po yung election today? When was the last time and ano po yung pinag-usapan ni PRRD? Nagkausap kami noong araw na pumunta ako sa Batangas. Tumawag si President Duterte. Nagtanong siya kung kamusta yung takbo ng kampanya. Nagtanong siya kung anong chances nung 10 senators. And binigyan ko siya ng realistic na numbers. And then sinabi niya, well, kung yan yung realistic, sabi niya, iiwan na lang natin sa Diyos yung miracles. At sinabi niya, since tapos na yung kampanya at eleksyon, kung pwede ko ba daw tutukan yung kaso naman niya, na sinabi ko naman sa kanya na gagawin ko yon. Meron lang kaming mga projects na kailangan gawin sa Office of the Vice President kasi meron kasi kaming project, yung pagbabago program, which should roll at the end of a school year. So dapat kasi walang pasok ang mga bata noon kapag nagro-roll out kami ng project na yun. Ito yung time na yun. So sasabay ko lang yung dalawa, yung pag-aasikaso sa kaso niya and yung project namin sa OVP na pagbabago kami. You mentioned na binigyan niyo si dating Pangulong Duterte ng realistic number na pwedeng manalo ng mga senators na support na allied with you. At ano po yung number na binigay niyo? Hindi ko na lang i-share sa inyo, baka kasi sabihin nyo masyado naman ako overconfident. Pero binigyan ko siya ng number na more than 2. More than 2? Yes. And you base that number on? I base that number on mga surveys na nakikita ko, both surveys na pinapagawa sa national and pinapagawa ng mga local candidates. Happy ka man, ma'am, doon sa number na feeling nyo makukuha nyo? Are you confident that that's enough to push for the issues ni dating Pangulong Duterte and your issues in the Senate? Well, hindi ko naman siya tiningnan na gano'n eh. Hindi ko naman siya tiningnan na nangampanya ako para sa mga issues ko or sa issues ni dating Pangulong Duterte. Dahil ang issue ko lang naman ay ang impeachment. So, sinasabi ko na nga na yung impeachment naman, kahit anong mangyari dyan, guilty or acquittal, handa na ako sa kung anong mangyayari. Tiningnan ko siya as one group of individuals, hopefully soon to be senators, who can continue to push for yung sinasabi nating tunay na pagbabago na nasimulan ni Pangulong Duterte, na yun din yung platform noong 2022 but apparently hindi natin nakikita ngayon. So we want to push for that unity and continuity. Ngayon po ito, si Kitty nakitaan ng potential na baka papasok niya sa party service o Alam nyo, may time pa ba kayo? Pwede pa ba? Hapon. Marami ka din tayo Marami kayo tayo. Wala actually. Pero iniimbitahan ko kayo kasi yung isang barangay captain nag-imbita ng breakfast doon sa Golden Lechon, ila Kap Almirante. Kami lahat Almirante, ha? Kami lahat. Kaya yung captain, may-ari ng lechonan yun, so kaya niya yan. Sa Chavez. Yeah. Una kong nakita yung potential ni Kitty doon sa The Hague. Kasi nung sabay kami na lumabas, galing sa detention center, ay sinabi ko sa kanya, sumama ka sa akin. And surprisingly, sa edad niya, which is 21 years old,
usually yung mga ganyan na bata, they would say, oh, no, di ba? Ayoko. She didn't say anything. Naglakad lang siya diretso by my side. Doon ko nakita na parang merong self-confidence. Meron siyang self-confidence. Tapos, noong question and answer na, tinutulak ko yung likod niya eh. Pinaprompt ko siya na sumagot. And nakita ko sa pamamaraan niya na sumagot, marunong siya. Alam niya kung ano yung wag sabihin, alam niya kung ano yung dapat sabihin, at alam niya paano niya i-craft yung answers niya. Natural sa kanya at 21 years old. Na nakita ko yung wala sa akin noong 21 years old ako. Na-recognize ko kaagad kasi it took me years talaga to accept my fate. Kaya meron siyang resistance sa akin noon. Kasi unang-una, gusto ko din talaga magdoktor, naging abogado ako, gusto ko mag-judge, naging mayor ako. So, merong resistance sa akin noon. But sa kanya, tanggap niya kaagad, diretso, na ito yung likely na magiging buhay ko. I will become a public person. Not necessarily a government official siguro, but alam niya na meron siyang public na persona. So, I'm happy na ganon. Kasi kung makita ninyo sa akin, lalo na yung mga tiga Davao City, ang tagal ko nag-develop from 2007 to 2019 to 2022 hanggang ngayon. I was always a work in progress sa aking pagtanggap, sa aking role sa ating bayan. But siya, automatic yon sa kanya. So, masaya ako for her because that is one challenge na hindi na niya kailangan pagdaanan. Yung pagtanggap, acceptance sa kung ano man yung calling mo. Yun ay pinag-uusapan namin ng kanyang ICC lawyer at ng kanyang Philippine lawyer kung paano siya maka-oath as a winner ng mayoral contest dito sa Davao City. Akin, hindi kaagad binasa yung kanyang balot, so lumabas ulit yung kanyang balot. At saka binaliktad nila para ipasok ulit, doon na binasa ang kanyang balot. And yung sa akin naman, medyo mabagal lang, naglo-loading siya ng mga ilang seconds lang, hindi automatic yung kanyang pagbasa, pagpasok ng balot. Other than that, wala naman kayo na-observe pang any Yun lang ang sa akin. Yung nakita ko sa nauna sa akin na hindi kagad binasa yung balot niya, nilabas ng machine yung balot, tapos inulit pa nila the second time. At yung sa akin, medyo mabagal lang siya. Yun lang naman. sorry.